Pito ang mga bagay na napapansin ng mga babae sa lalaki kahit wala kang sinasabi. Hindi nila sasabihin sa'yo ng direkta. Wala kang maririnig na tanong o komento. Pero habang nakaupo ka sa isang silid, habang naglalakad ka sa kalsada, habang tahimik kang nakatayo sa pila ng kape o nagbubukas ng pinto, may mga mata ng babae na dumudungaw, tumitingin, at nagtatanong sa kanilang sarili, ano bang meron sa lalaking to? At hindi ito tungkol sa itsura. Hindi ito tungkol sa taas, kulay ng balat, laki ng katawan, o kagawapuhan. Sapagkat may mga lalaking hindi maporma, hindi sikat, hindi malakas ang dating, pero hindi makakalimutan. Bakit? Dahil sa presensya. May mga bagay na hindi mo kailangan sabihin dahil kusa na itong lumalabas. Walang salita, walang effort, pero ramdam, malalim, may bigat. Ito ang mga bagay na hindi mo kayang pikiin, hindi mo kayang bilhin. Ito ay bunga ng disiplina, ng pagpipigil, ng paninindigan. At ang mga babae, kahit hindi nila aminin, ay likas na nakakaramdam ng ganitong lakas. Lalo na kapag wala kang sinasabi. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 7 bagay na napapansin agad ng mga babae sa isang lalaki kahit wala siyang sinasabi. Mga simpleng kilos, ugali o anyo na akala mo'y walang epekto. Pero sa paningin ng isang babae, sapat na para malaman kung ikaw ba ay isang lalaking may lalim o isa lang sa karamihan. Number 1. Ang paraan mong tumingin. Hindi lahat ng mata ay pare-pareho. May matang takot, may matang desperado, may matang mapanhusga, at may matang tahimik pero buo. Kapag ang isang babae ay nakatitig sa iyo at hindi ka umiwas, kapag kaya mong manatili sa titig na may respeto pero hindi nagpapaliwanag, nararamdaman niya agad na hindi ito takot, hindi ito yabang, ito ay kumpiyansa. Ang mata ay salamin ng kaluluwa, sabi nga nila. Pero sa isang lalaking disiplinado, ang mata ay hindi lang salamin. Ito ang unang tinig. Kapag marunong kang tumingin na hindi bastos, hindi nangangailangan ng pansin, at hindi nagpapanggap, alam niya na may lalim ka. Hindi mo kailangang ngumiti. Hindi mo kailangang magpa-cute. Ang tahimik mang titig ay sapat na para magsalita ng narito ako. Hindi ako nagtatago. Hindi ko kailangang magpaliwanag. Number 2. Ang postura mo habang tahimik ka lang. Wala kang sinasabi, pero paano ka nakaupo? Paano ka nakatayo? Paano ka humahawak sa sarili mong katawan habang naghihintay o naglalakad? Napapansin ito. Ang lalaking may paninindigan ay hindi malikot. Hindi rin patay mali siya. Hindi aligaha. Hindi rin padalas-dalos. May ritmo ang kilos. Parang sinasabi ng katawan niyang, hindi ko nagmamadali. Hindi rin ako natatakot. Ang katawan ng lalaki ay parang wika. Kahit walang salita, mararamdaman mo kung siya ba ay buo sa sarili niya. Kung nakayuko ka palagi, kung lagi kang mukhang nagmamadali, kung hindi mo alam saan mo ilalagay ang mga kamay mo, makikita nila ito bilang kawalan ng sentro. Pero kung tahimik kang nakaupo, tuwid ang likod, bukas ang balikat, kalmado ang kilos, ramdam nilang hindi mo kailangan ng validation. Number 3. Ang galaw ng iyong panga, mata at kamay habang nakikinig. Sa usapan, maraming lalaki ang gustong magpakitang gilas sa pagsasalita, pero kakaunti lang ang marunong makinig at mas kakaunti ang alam kung paano makinig ng may presensya. Kapag may kausap kang babae at hindi mo siya kinakabahan na tinutugunan, hindi mo siya pinapasok, hindi ka nagpapa-impress, kundi tahimik lang nakikinig. May bigat ang bawat kumpas ng mata mo, hindi ka distracted, napapansin niya yun. Kapag ang pangamoy hindi kinakagat ng kaba, kapag steady ang galaw mo, hindi malikot, hindi rin patay, kundi mararamdaman niya na may batayan ng disiplina sa katawan mo. Doon siya nagiging komportable. Kasi alam niya na
Hindi mo siya pinoproses base sa libog, base sa pang-uutak, o base sa desperasyon, kundi base sa paggalang. Sa mga sandaling hindi mo siya hinuhustahan, hindi mo siya ginugulo, hindi mo siya ina-analyze, kundi tinatanggap mo lang ang kanyang presensya, napapansin niya na kakaiba ka. Number 4, ang linis mo, hindi ang damit, kundi ang kabuuan. Hindi ito usapang pabango. Hindi ito tungkol sa mamahaling shampoo o kung anong brand ang t-shirt mo. Ang babae kapag nakasalubong ka, naaamoy niya kung marunong kang alagaan ang sarili mo. Simpleng amoy ng sabon, malinis ang kuko, maayos ang buhok kahit hindi sobrang ayos. T-shirt na simple pero planchado. Paan na hindi amoy sapatos. Hininga na hindi amoy paninigarilyo o kape. Hindi ito arte. Hindi ito pabebe. Ito ay respeto. Kapag naamoy ka ng babae at naisip niyang, grabe, ang linis niya. Kahit hindi ka gwapo, kahit hindi ka pogi, nagkakaroon ka agad ng hindi maipaliwanag na plus points. Kasi ang isang lalaking malinis ay nagpapakita na kaya niyang alagaan ang sarili niya. At marahil, kaya ka rin niyang alagaan kung sakali. Number 5. Ang kalidad ng kilos mo. Hindi mahalaga kung saan ka pupunta o kung anong ginagawa mo. Pero kapag gumalaw ka, paano mo ginagawa yun? Marami ang mabilis, marami ang barabara, marami ang sabog. Pero ang isang lalaking disiplinado, kahit simpleng pagbukas ng pinto, kahit pag-abot ng baso, kahit paglalakad papasok ng kwarto, may ritmo ang kilos, may bigat, may katahimikan. At ito ang hindi sinasabi ng maraming lalaki. Ang kilos mo ay tula ng iyong presensya. Bawat bitaw ng kamay, bawat tingin, bawat pagyuko. Kapag buo sa loob lo ang intensyon, kapag hindi ka nagpapapansin pero hindi ka rin natitinag, nagsisimula siyang humanga kahit hindi mo pa siya kinakausap. Magpapatuloy tayo sa susunod na bahagi. Pero kung sa puntong ito naramdaman mong may mga bagay sa sarili mong kilos na kailangan mong paigtingin, ayusin o linangin, ibig sabihin, gising ang lalaking nasa loob mo. Kaya kung gusto mong patuloy pang padalamin ang pagkakaunawa mo sa presensya at disiplina, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Dito, hindi natin tinuturo kung paano magpa-cute. Tinuturo natin kung paano maging lalaking hindi kailangang sumigaw para makansin. Number 6. Ang tindig mo sa harap ng ibang lalaki. Pansinin mo to. Kapag may mga babae sa paligid, hindi lang nila tinitignan kung paano ka makitungo sa kanila. Mas tinitignan nila kung paano ka nakikiharap sa ibang lalaki. Kapag may lalaki na mas maangas, mas malakas ang boses o tila ba mas alpha ang dating, anong reaksyon mo? Umiwas ka ba? Nagpatigasan ba kayo? Tumahimik ka lang ba pero hindi umatras? Ang presensya ng isang lalaki ay sinusukat sa gitna ng tensyon. Kapag kaya mong hindi patulan ang yabang, kapag hindi ka nagpapakita ng takot pero hindi ka rin sumasabay sa pagiging agresibo, doon ka nagiging kahanga-hanga. Ang babae ay hindi naghahanap ng lalaking palaging nananalo sa usapan. Pero kapag nakita niyang hindi ka nagpapadikta sa pressure, hindi ka nag-aapekto sa yabang ng iba, at kaya mong tumayo ng mahinahon sa gitna ng malalakas ang ulo, nagpapaisip siyang, anong klaseng lalaki to? Tahimik lang pero buo. At yon ang hindi nabibili, hindi nahihiram, hindi natutunan sa labas. Galing yun sa loob, disiplina, kalmado, paninindigan. Number 7. Ang bigat ng katahimikan mo. Ito ang pinaka hindi nila kayang ipaliwanag, pero pinaka napapansin nila. May mga lalaki na kapag tahimik mukhang insecure, mukhang awkward, parang hindi alam kung anong gagawin. Pero may mga lalaki na kapag tahimik, parang may presensyang pumupuno sa kwarto. Hindi siya nagsasalita, pero parang alam mong hindi mo siya pwedeng baliwalain. Hindi siya makulit, hindi rin nangungulit, pero parang gusto mong makilala siya. Hindi siya gumagalaw ng marami, pero parang siya ang bigat ng paligid. Bakit? Dahil ang lalaking tahimik pero disiplinado ay may aura ng kontrol.
Hindi kontrol sa ibang tao, kundi kontrol sa sarili. At yan ang bihira. Yan ang hindi mapepeke at yan ang hinahanap ng mga babae kahit hindi nila sinasadya. Ang katahimikan mo ay maaaring kahinaan kung wala itong pundasyon. Pero kung galing ito sa pagpili, sa lalim, sa paninindigan, nagiging lakas ito. At yan ang lalaking hindi sinusubukang mapansin, pero imposibleng hindi mapansin. Kung sa 7 bagay na ito ay may isa kang nakita sa sarili mo, o gusto mong linangin pa ang presensya mo bilang lalaki, ito na ang tamang oras para simulan. Hindi bukas, hindi kapag ready ka na, ngayon. Dahil sa panahon ng ingay, ang lalaking tahimik pero buo ang loob ay hindi lang naiiba. Siya ang hinahanap. Kaya kung may natutunan ka o kahit isang linya lang ang tumama sa'yo, subscribe ka na ngayon. Dito, binubuo natin ang uri ng lalaking hindi sumisigaw pero naririnig. Hindi umaasta pero nire-respeto. Kapatid, hindi mo kailangan maging sobrang pogi. Hindi mo kailangan magpa-impress at lalong hindi mo kailangan maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay maging buo sa sarili mo. Kahit wala kang sinasabi, kahit wala kang ipinapakitang galing, basta disiplinado ka sa kilos, tahimik pero may paninindigan, malinis pero hindi maarte, maayos kahit simple, ramdam yan ng mga babae. Hindi man nila sabihin ito sa iyo, pero sa loob-loob nila may boses na nagsasabing, iba siya. At sa mundong puno ng mga lalaking puro daldal, puro pagpapakitang tao, puro habol ng pansin, ang lalaking kalmado pero klaro sa sarili, siya ang naiiba. Hindi dahil sa ingay niya, kundi sa presensyang hindi mo pwedeng hindi maramdaman. Hindi ito tungkol sa pagiging tahimik lang. Ito ay tungkol sa intentional silence. Katahimikang may bigat, may disiplina, may lalim. Yun ang hindi nila makakalimutan. At kung naramdaman mong may sinasabi sa iyo ang video na to, hindi lang sa utak mo, kundi sa puso mo, ibig sabihin may lalaki na nasa loob mo na gustong gumising. Huwag mo siyang patulugin ulit. Mag-subscribe ka na ngayon. Dahil dito sa channel na to, hindi tayo nagpapakyut. Tinuturuan kitang maging uri ng lalaking hindi kailangan magpaliwanag dahil ang presensya niya na mismo ang nagsasalita. Salamat sa panonood. Mag-ingat ka palagi. At tandaan, ang tunay na respeto ay hindi hinahanap. Kusa itong ibinibigay sa lalaking may disiplina sa kilos, lalim sa pananaw, at katahimikan sa paninindigan.